at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:04. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Good afternoon mga higala, kumusta? May hapon kaninyong tanan o niya nasabta sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon ang ato ang Nuda Biritas program. O kumusta man, grabe man kainit ang atong palibot din no? Nagalagiting sa kainit o dili mayo nga magpatakat ag lakaw-lakaw ilabi na sa atong mga senior, no? Kay ang mga senior god ang resistance sa mga senior dili kay unsa nga senior nga nasa simbahan, kita ba mga senior citizen, pero una sa tanan magpasalamat po ta nga nakaabot ta sa senior kay dili tanan nga mga igsuon na to nakaabot na ng idara nga senior, no? Maingon din sila, hala, si senior naman di ka, no? O bitaw, pero siguro ninyo nga makaabot mo. Kay dili na limron. Na, sa mga senior mo na yung atong ipahibaw di ka ninyo. Di mo magpataka o lakaw-lakaw. Labi na kung mahina ang atong resistance na atay mga balatian sa lawas. Iba ko maigota sa heat stroke. Malisod na kayo. Ha? Pasag nila ng mga unsang mga lakaw-lakaw dia, tanaw nimo nga dili kayo useful para sa inyo, lingkod na lang mo. Diha lang mo sa balay, no? Ang bitaha gud ni gyud ako gang naasa kung nuno kanunay kanabang mga balay nga gilibutan og kahoy. May imagine ako na si Ma'am Fimundia ba? Diha sa Walas Baungon. Sama pod ni Koan ni Ma'am Elizabeth Baselgo. Kay siya pod, naaman na siya puyo sa Lumbia. Ang Lumbia, dagambi mga kahoy-kahoy gyapon. Muna nakabintaha. Kay ang ulisbo sa kainit sa adlaw, dili kayo makadulot, gumikan lagi sa mga kahoy-kahoy. Ako bitaw, karon pa man ko nakaamgo nga maragyod og wa nako ipaputol ang usa ka punuan nako mangga kay di magud pud kaayo ang gamot na kuyaw man kaayo karong mga panahon nating init ato na ibili ng mangga nugon makay na mga makapasilong ta sa makajot ingon na nakabililhon ang kahoy kung sa kamo nga naa sa mga bukid-bukid ayo pakyasa o tanom og kahoy-kahoy diha. Ayaw lang ng kamunggay kay makaaway mo sa silingan kay inyo silingan pag tanom nyo sa kamunggay lain na mag-harvest. Maawayan ang silingan na, di ba? Dito lang mo sa mga hardwood. Mangga okay lang, uban mga fruit trees. Kana makakreate og landong. Kana gyud ang kanunay na kung gihunona labi na ko na sa mga bukid-bukid nga bahin. Okay? Sige. Niata sa Nuda Biritas, ang atong nga programang Nuda Biritas magadawat sa mga pangutana gikan sa atong mga sukintig paminaw nga may kalabutan sa mga pamalaod karon. Among paningkamutan nga matubag ang inyohang mga pangutana o kini nga programa inyong madungog gikan sa matag Lunes lang, Miyerkules o Biyernes, tulo lang ni kadlaw sa ka semana. Among giisip kini nga programa nga importante kay kini para sa tanan. Mura bitaw og ato kung ato yung huna-huna og mayo.
nga wala tay direct benefits nga to makuha dinhi sa atong programang Nuda Veritas, di ba? Oo. Pero kay bao kami ngadto-ngadto magamit ra kini ninyo. Ikaduha, mao ni ang paghatag ninyo nga makabaton ka mo og kaalam o kahibalo para panagang sa inyong kagulingon. Ilabi na kung mag-iskot ka mo niya og mga kalihukan sa atong katilingban, kalihukan sa atong pamilya ug uban pa. So kining Nuda Veritas gituyo gini pagtukod para kaninyo. Lugar ang kapainan o ang eventual nga maisip nga mga beneficiary sa mao programa kamo. Okay, importante magud kayo kini. Diya sa mga probinsya, sa mga daplin-daplin, o di mo maminag radyo, ignorante gid mo. Inyong gibantayan karang mga scatter diha. Wan ay pulos. Pusa pa kabana, kini 1 hour man nga programa, inyong babati katulos sa kasibana. Unya, doon na po to YouTube. Ang YouTube na to, ma-open, paminaw, Nuda Veritas CDO. Mabuksan nimo ang YouTube channel sa Nuda Veritas. Nuda Veritas CDO. Pag human ninyo o click diha, pagtuplok ninyo diha, na manggawas na dayon ang nagkalalaing topic, ang plastar diha si JC. So, paminawala na, kay araw nga makareview mo, unsa atong gisgutan. Educational ka ini nga programa. Paghatag o kaalam o kibaw diha kaninyo. Okay? Sige. Adi pa di okay kay wa man ko ma-open ako Facebook kay basig doon ay mga pangutanan gikan ninyo. Padyot lang ha. Kay basig doon ay mga pangutanan mahikawan kamo sa mga pangutana nga bot ninyo ipadungog unya wa na to mabuhat padyot. Oh, kini. Be, tanaw na to. Okay na. Open na. Pinagi sa linya sa cellphone ni Apod, no? 0917-704-3210. Unya, diri sa Facebook, mauna na okay man ninyo diretso ni. Pwede ka mo makapangutan na anytime. Neto miaging adlaw ang atong gisgutan mao ang habeas corpus. Nakalimot na rin sila. Unsay bago pa nga ni neto pa nga nitang Wednesday unsa man doon Pizza City. Neto pa nga ning Lunes nag-istorya ta habeas corpus. Limtanan ninyo no unsa ang habeas corpus or writ of habeas corpus. Timan na lagi nato ang ato ang gipang tangaw-taw na to dinhi. Unya, uban niya na sa atong pag-iskot, mao may tungod sa technical malversation. Lain po na nga topic. Atong gisgutan natong Lunes, ang technical malversation. Kay mo ni ang uso karon sa atong mga government officials, dili tanan. Nga sagad, og daghan sa atong mga government officials sa pagkakaroon, nagatubang og kaso nga technical malversation. Naapoy kaso nga malversation. Kinilahi siya technical malversation. Uso ni kay moning uso gyud sa mga pipila dilitanan nga mga government officials. Mao ang paggamit ang technical malversation mao paggamit sa kwarta ngadto sa lain nga katuyuan. Gigahinan ka kwarta kay ikaw mo'y custodian silbi sa cash o sa other property, no? Diha mismo sa imong opisina. So ikaw gid accountable ka. Pero natintal ka nga ang kwarta nga para ipalit nimo or para i-improve
para i-implementar nimo ang usa ka nindot kayo nga project para sa kinatibuk-an nga katilingban, wala nimo ma-implementar, wa nimo matuman tungod kay ang gigahin nga kwarta imong gigasto sa lain nga katuyuan. Panalitan. Bisyoso kay ka. Ipalit nimo og shabu. See? Gigamit nimong kwarta nga dili imuha unya ang paggamit sa iyo pagyod. Kay didto nakapaingon sa shabu. Gisimang nimo ang katuyuan sa paggasto sa pundo. Gitawag na sa legal term, technical malversation. Karon nga po na magpadayon ta sa lain natong isgutanan, additional kini nga kaalam o kay bao para diha kaninyo. Kini educational kay kinino. Karon bago ang Supreme Court nagpakanaog og desisyon ni Bato de la Rosa. Kadumdumo, sabi ako sa nadunggan ko man na sa news ni kining Roldan Sagusa, Sir Frank, mahitungod ni Bato de la Rosa, pero ako sang timan anon sa nga ito ha? Oh. Patapaita. Ang Supreme Court nag-issue desisyon nga walay TRO, temporary restraining order, para ni Bato de la Rosa. Wala mo sugot ang Supreme Court. Siya, mauna, nakalimot lang ko. Mauna, di man timanan ang tanan na mong gipanulti. Importante ang tanan gipanulti na mo din So, sa efekto, kay nagkalalay ang komentaryo karon, interpretation sa atong balaod. Pero this is the final. As far as TRO is concerned, this is the final approval or disapproval or action given by the Supreme Court. Ang puntana, kini pag-dispose sa TRO, final na ba yun siya? Ang tubag, no. Mag-iskuta ha, importante ni kayo, ang tubag, no. Si Chief Justice Hernando nagsulti, kaganina nagsulti, nga no one is above the Constitution. So kung mag-iskuta o Constitution, balaod na. Balaod na. Pero kini nga balaod dili ni ordinaryo, extraordinary, even more than extraordinary. Ang konstitusyon, supreme nga balaod. Sa tanang mga nasod sa kalibutan, ang nagpadagan silang tagsa-tagsa ka mga gobyerno, mao ang konstitusyon. Ingon na kami nung danon. And therefore, nagkomentaryo si Chief Justice Hernando sa Supreme Court, no one is above the Constitution. Okay. Ang iya pong komentaryo ni Justice Marvick Leonen, ang pagpaganaw sa desisyon TRO batok ni Bato de la Rosa, dili ka na siya decision on the merits. Amot nagsabot mo. Unsa na. Mao na ato karon na tahas, mao ka na ang atong trabaho karon din ug unsa ni siya. Nag-ingon si Justice Hernando nga way makalabaw sa atong batakang balaod. Unsay buti pasabot ang balaod, ang atong konstitusyon, abot na ito ipasabot. Walay makatupong sa konstitusyon nor mulabaw sa atong konstitusyon. Muna sulti ni Chief Justice Hernando unya ang ihakang Justice Marvick Leonen, ingon siya, ang pagpakanaog desisyon sa TRO, dili ka na siya trial or
merits na gyud ang gisgutan. Ngano man, tungod kay ang gipangayo sa abogado or mga abogado ni Bato de la Rosa ditong dapita sa Supreme Court, dili lang TRO na pay daghan. Pero ang naaksyonan sa Supreme Court, TRO lang sa. There is no final disposition yet to some petition filed by the representatives or lawyers kang Bato de la Rosa ditong dapita sa Supreme Court. Meaning, naapay solbaronon, naapay hiskutan sa Supreme Court. Busa nag-ingon sila, dili angay nga murag hura-hura karon bayo si Bato de la Rosa kuno pangitaon, kanselahon ang unsa ni kanang lisensya siya ni sayang firearms etc. etc. Pero wa pa man mahingpit ang tanan sa pagpaminaw sa merito sa kaso. Dito pa man ta sa TRO. Abuti pasabot mao nga ang tanan nga mga paggukod ni Bato de la Rosa premature. Kay posible pa ning mausab. Kay ang desisyon sa TRO batok ni Bato de la Rosa 9 ang naga-ingon nga denied ang TRO, 5 ang nag-ingon nga pwede i-TRO ug usa ang abstain. Doon na pa ni chance nga mosab. Doon na pa ni chance. Maubitaw nga si Torion, confident kaayo, nag-file siya motion for reconsideration. So, unsa may kinitibukan na to din nga tumong og tuyo sa atong pag-iskot. Amot ipasabot na to, mao nga, whenever there is a decision issued by the Supreme Court that pertains to TRO and other petition filed, and if and when the Supreme Court decided only a portion of that, there is no final disposition yet sa uban nga mga kaso. And therefore, wa pa gyud na makumpleto. Munang ibutang nato sa atong hunahuna. Ato gini itisok, timan na nato na. At least naman nakakatun mo, nakibalo mo, timan na nimo. Unsa nga nitong writ of habeas corpus be? Limot din sila dritso. Mao na kay magsigamalin yung mata kung mag-istorya ko dire. Di man mo maminaw nako, di man ninyo timan-an ang atong pang-istorya din he. Sa kuan mo gud na Frank kining lisod ba dumdumon niya napay ako gibuhat na ko dire. Oh. Di ko bahala na mo. Ang inyo kanaman nga scatter deha. Mangilabot sa mga silingan mo labay. Oh. Ina na itong batasan, di ba? Diha mismo sa simple nga katilingban sa atong community. Na naman na, mabitaw nga mga silingan maglalis o kay gakasungi ba gumikan sa mga marites na ang inyong focus sa marites. Dili mo magpakabana unsay mga pangitabo sa atong nasod, dapat pagpakabana mo. Unsa may pulos nga naminaw mo, ilabi na dinhe sa Gold Radio. Unsa may inyong pulos, naminaw mo sa programang Nuda Veritas kay gusto ka mong makakaton. Ang pautan na, nakakaton ba ta? Okay, ni ako ilang isgutan din he. I hope na kanto initial lang to nga pagpasabot. Diha kaninyo kabahin sa mga bantaog nga mga hiskutanan matag karon ko niya. Direta sa kaso nga kriminal. Siya, bibi unsa baka na o paminaw.
Kasabot mo bay kami. Awat-awat malang na inyo sa silingan. Oo, pare, si kuan pare bagi, kuan, bay kami pare, bay kami. Unya sa ang iya po sang pare, munamunas ginawa, yango-yango lang, kadi man siya kasabot. Unsay bay kami. Nakadungog lang siya, pero mo lagi na, nagdumili pagsabot og maayo, og unsay bay kami. Kini, ato ning iskutan din he. Pasabton mo na mo, or nako, dinis atong programa nga Nuda Veritas kay mo ni ang sagad nga mga panghitabo sa pagkakaroon. Kabit-kabit, kumun. Baygami, kumun. Inon talang apil ang adultery, kumun. Pero ato ning tinagsaon, dirita sa baygami. Unsa man ang baygami? Be? Siya baygami, mga hinumdon din sa unsa ka baygami ha, baygami. Unsa ka nang baygami ha? Give up na ko sa Frank, kuhaan ako kibaw. Mani, ang buti pasabot sa baygami. Ang baygami, tinabano na to na pagpasabot. Pero mo lagi. Muro siya, di ko kasabot na imong eksplikasyon. Tinamban. Oo. Muni makadaot to sa no? From the word by, meaning duha. By gami. Oo. Na kini, this as reference, may kalabutan kini sa usa ka bana nga nang chicks og kaduha. Siya, murag, naigo galing ko na maminaw ko. Oh. Paminaw. Murag, ako galing na. Oh. Muna atong i-distinguish og mayo. Diya sa kaso nga baygami, ang baygami usa kini ka kriminal nga binuhatan sala sigon sa revised penal code. Kung mapriso ka nini or kung mas makitaan kang sadan, ang penalty nini gamay raman. Akong tanaon sa ha, wa ba ko masayop. Gamay raman. Presyon or aresto, no. Presyon mayor. Ako ipasabot na sa ninyo kaning mga ingon na ng mayor diha. Kung mingon nga nita o ato ni pinakayano, pinakaordinaryo nga paghatag na itong kahulugan. Ang silot, kung makasala ka sa baygami, mubo raman 6 years to 12. Na. Dili ni pareha kung magatubang kag sumbong nga puyo-puyo. Kaysa puyo-puyo, concubine, or ang bana, gicharge o concubinage. Kana ang ilahang sa gubangon nga silot uban sa babae, dischero man lang. Pero kini preso. Unsay kalahian sa dischero o preso. Ang preso, tingkagol ka sa presohan. Ang dischero, di ka mapreso. Hingin lang ka, plitang karon, na ka magpuyo sa kalungsod. Mahimo man nga ang korte mag-ingon, ikaw, kay kabit-kabit ka man. Yaning mao nga laki. Ayo nag-anhi din ni day. Ay napagpakita din ng dapita. Mga padistansya kanon na 20 ka kilometros. Panalitan da sa poblasyon. Di ka pwede makataak sa poblasyon kay tuwa man tong lalaki. So nag-ingon dayon ang hukom sa huwis. Dischero ka 20 kilometers. Mo nang diferensya sa preso o dischero. Sa baygami, presohon ka.
Unya sabay gami, timan-an na tugmayo. Walay bay gami nga may tabo kung wa kakasla. Ano ba? Mo ba din na, Frank? Umao yun. Kung ikaw karon lunay chicks, nga mo imong gikabuangan sa pagkakaroon, di na nga ni ka magsustinto sa imong legitimate nga pamilya kay ito agihatag sa imong chicks. Pero wa ni mo pakasli. Imo lang gajerjeran matagkaroon niya. There is no baygami. Walay baygami nga gakitabo. Walay krimen nga baygami nga imuhang nabuhat. Ato nang timanan na, siya kana, Frank, kay na may akong chicks, Frank, ato-ato lang ni kining. Kuan ba, kanang, nakanunan rabanta ko nga pagkaslan ako. Pero, minyo manggog ko. May nga ni kay nakadungog ko sa imong istorya nga dili na pwede. Pwede man ka magpakasal, wa may magdili nimo sabay gami. Lamang naakay tulubagon sa balaod. Kay ang baygami God, it follows nga kaduha ka magmenyo. There is a subsisting marriage. Ambot ipasabot na ay imuhang naminyuan primero. Unya, nagpakasal ka og balik, subsequent marriage. So kung di ka magpakasal, ng chicks ka lang, ay wala na. Wala baygami, di ka mapriso 15 years o 12 years. Wala na. Siya mo ba, Frank? Dinala ko ito pagkasalan, nakasaad na raba ko. Pasig na mo nang nasa mong nuna. Ayaw gyud. Tusik-tusik na lang. Siya, lain sa na. Tusik-tusik. Murag, gatunan man tagbinuan na ng imong sulti, Frank, hinimbahon raba ko. Muna magkakita mo, tusik-tusik na lang. Now, hindi tusik-tusik, pakutana, naabay-bay kami. Wala, kay tusik-tusik man lang. Kaya importante sa bay kami, nagpakasal ka, makaduha. Okay? Ay, mo-break sa ata. Pipila ka pahinundong para sa atong mga tigpaminaw. Okay. May hapon ni Ma'am Elizabeth Basilgo naga-tanaw ko no siya din sa ato nga programa. Thank you, Ma'am, no, sa imong pagpaminaw.
ug mag-thank you pud mi diha nimo gumikan sa imong way puas nga pag inunta kaluoy ba ito itawag? Luoy sa kaimita paminawnan na, no? Oh. Gratis, bitaw gratis. So, thank you, ma'am, no? Now, mo lang nga na, naipangutana, no? Kung panalitan nagpuyo-puyo ka lang, Frank, puyo-puyo, ha? Baygami ba na? Natural dili. Ang bantayan lang nimo sa baygami, kung nagpakasal ka og lain, unya valid ang imong kaminyoon. Na ay marriage license, tanan. Mao gyud susama nga mga documentation sa first marriage nimo. So, magatubang ka sa kaso nga baygami. Timanin na ninyo, no? Siya nga, gumika na ng imong sulti, Frank, nga 15 years mapriso kita baygami. Adi na lang ko magpakasal. Ano na rabanda ko? Okay. Kuan kaning nagpasalig na rabak ko, nakasaad na rabak ko. Unya, nagdangoy-ngoy pagyud ang babae nga akong isaran nga di ko no siya makatuo. Nga makasulti ko na ito nga magpakasal ko niya. Oh, yun na ang kinabuhi. Pero bantay lang. O sadoy. Minyo kag lain na kay mga nagibiyaan nimo sa first marriage, nangita nimo. Puhon og mga dagko na. Walay papa, walay amahan nga masampit nila. Di ka makonsensyahan. Munang dako nga pangutana. Siya unsa may maayo de Frank nga kitang mga lalaki ay kog apil-apil dia. Mo tukar magyud mo tukar. Maguna ka lang, ampo ka lang nga makaresist ka sa mao nga mga temptasyon. Mura magyud na siguro atong mahimo na. Ang tanan nuntan sa mga pagampo, dunggon ka, tumagon ka, pasalamat. Kaya ngano nga in the first place ako ning kuno na magkuninigod, sa balay pa ko gaano na nako unsay nindot kayo nga topic nga iskutan. Tungod kay mao ning ato ang mga pangitabo. Diya sa mga pipila, dili tanan nga mga opisina. Na may nag-smiring hoy diha. Diba? Andiyan maingon ka nga, ha? Diba minyo na siya? Yes. And so, to make them aware, this is it. Atong gilakbitan din. Kaya pamasin nga, mo santop kini sa huna-huna nila nga di man di maayo. Unsa nga nito imong gusto Sir Frank, dili bay gamit tusik-tusik lang adi hala gusto tusik-tusik oy paita sa banana oy. Ikaw biga sulti Sir Frank kan tusik-tusik. Ilan pang kog pasangin lina na direta doon na pagilain nini nga kanabang kumon nga magakadunggan nato sikuan bitaw nana. Oh, ngano man kaila ka okay lagi ta kining naiyang laing kapuyo-puyo. Laing ka kapuyo-puyo. So that could be another instance whereby the husband becomes liable criminally. Kay ang kumon nga gapangitabo nini kanang pagpangabit. Ang pagpangabit, ang English term na pagpangabit, kuno ako masayop adultery. Ang butog mao ba na?
No. Concubinage. Ang laki nga mangita og lain nga tawgon na to concubine. Murag huna-hunan na to, mamao raman na, manag-agaw raman na sila. Pero, matingala ka, despite of the warning by the revised penal code to do not do this, they still continue to do this. So, kung ang babae makakita og laki, nagjerjer sila pananglitan. So, i-charge na to adultery. Kung ang lalaki makakita og chicks iyang maulag gina. Gikapuyo ba o unsa diha? Ang pait ni part na ako'y magkakadamagan nga mga kaso nga niabot. Nahimog yung dako nga kaso. Niabot dito sa Supreme Court. Tungod kay ang chicks sa lalaki, gidala dito sa panimalay sa ilaha na ang asawa, na yung mga anak. Kabaga pagigagnaw ng lakiha, oy. Mga lipas man yun nga, wa kuno niya ipuyo. Bunga lang kuno na sa kaluoy, iyang kipapuyo diha. Grabe, no? So kana, notification na, no? Kung kanang inyo nga cellphone na ay nga notification, this is another form of notification to everyone. Usa kini ka laig matang sa pagpaybaw de kaninyo nga ato ning likayan. Okay? Mura man siguro nagkakasinabot na siguro tanana. So maabot atong further atong explain kana ang pipila ka mga detalye kay ni ako lain nga hisgutan. Kini kuha gyapon kana bang common gyapon ba nga abe murag ingon-ingon na ang mga pare pwede ba maka-interest politika? Ha? Mga pare, clergy. Madunduman ako kanito, high school pa ko, kunwa ko masayog. Dito ko sa Cebu mo ko nag-eskwela, sa high school. Nadunduman ako doon sa kapare na ito, may laki nga pare. Nahimo nga nito siya nga kuan, kining assemblyman, Pusong Bisaya sa Cebu, George Quintanar. Na sa among pagkabatanon, kanuna may nga, naka-appeal man siya na ng politika? Itugutan baka ni siya? Or, pwede ba di ay? Karon na kanuna ko pag subli nini, pag lakbit nini mga butanga. Kaya ang akong reading sa pagkakaroon, naidaghan nga mga interesado nga mag-interest politika. Oh, mga pare. Diyan lang tanaw na kong nabigabot nga pangutana. Oh. Naidaghan nga interesado. Dili lang magkakadayon. For some reasons or another. Na sila ra po'y nakaibaw. Pangutana balik. Does the clergy, kining ato ang mga naa sa simbahan, pwede ba sila makatampo, makaintra o makapapili silbing politiko? Ang tubag, yes, pwede sa mga no. Alright. Sigon sa ilang pamalaod sa simbahan kanang canon law, ang mga pare bawal na mag-intra sa politika. Kung doon na may mga pare na mag-intra sa politika, automatically, the word used, automatically suspended. Sa ito pa, kung maingon automatically suspended without further ceremony. Suspended o ka mga nga pagkapare. So, ako nang gikunik
kang George Quintanar, katong assemblyman nga nagrepresentar sa Cebu, sa Central Visayas. Nga, kato siya di ay suspendido. Wa mo saan makibaw nga suspendido siya pagkapare na itong mga panahon na. Maing laki siya. Mo diskurso. Di ka good makalakaw og layo kay maminaw ka sa iyang istorya. Rebuilding nga pare. So kato di siya suspendido. Following that law, kanang canonical law or canon law. Nga pwede di sila pero automatically suspended. Mo ay ubos sa canon law. Ubos sa canon law. So kini di nga mga kaparian nato nga gusto murag dili, murag gusto ga mo interest sa politika. Nga kabala ka sila nga masuspender sila. So mo di nga wata kadungog nga dunay pare diha nga nagdupa-dupa sa amphitheater, nagdiskurso nga mudagan siya pagka-mayor, mudagan siya pagka-vice-mayor or kagawad. Wala, di ba? Because of that inhibition. So, karon nakahibaw na ta nga bawal. Kung doon na magalimudagan, automatic suspended sila. Ubos sa balaod kanang canon law. Mao man ang ilahang civil code diya mismo sa kaparian. Mo na ang tubag sa pangutana. Napakidaghan nga istorya ninyo karukapuna din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadyot lang ha. Kini. Balik ko na to ni Yuta ni. Okay, doon ay nangutana na to nga, Sir Frank, kana bang extrajudicial settlement nga imong gisgutan? Pwede ba ang mga igsuon makabaligya diretso sa ilahang sinunod nga kabilin sa ginikanan? Manong pautanan niya, pwede ba nga makabaligya diretso ang mga manununod, mga igsuon, daghan na ba din sila, 8 ka mga igsuon, pwede ba kuno nga mabaligya diretso pagkamatay, sabot-sabot nga atula ni ibaligya unsa man brad kuya unsa man sugot ka nga sugot pangutana si ka sugot sab siya sugot wala objection. What is the procedure? Muna nga pangutana, what is the procedure? Kay kinigod, we have to follow legal procedure para ngadto-ngadto tanan nga mga transaksyon kabahin sa yuta legal. Okay, una, kung mamatay ang ginikanan, ang pagbahin sa yuta ipaagi na to sa extrajudicial settlement of estate. Correct? All right, correct. Ang tumungog tuyo sa extrajudicial settlement of estate para ma-distribute ang maong yuta sa 8 ka mga igsuon, tagsa-tagsa nila ka mga igsuon, makabaton o kagalingon nilang yuta, ubos silang pangalan, titulado. Resulta sa pagbahin-bahin, pinagi sa extrajudicial settlement of estate. Correct? Correct. Kay gibahin-bahin naman, dabi karon kay sila nag-ingon nga, atulan ning idritsog baligya. Na ay buyer bitaw diha gusto mo siya mapalit. Ang ilang pangutana, pwede ba idritsog baligya? The answer is yes. Pwede nga madritso ka na siya og baligya ngadto mismo sa buyer. Kamong mga anak maisip nga sellers or seller. Pero
dili kita pwedeng manglaktod. Moagid nagyapunta sa extrajudicial settlement of estate. Pero di na kinanglan nga patituluhan ang maong yuta sa 8 ka mga igsuon. Kaya baligya naman ninyo. Ang importante na ay extrajudicial settlement of estate with sale. Kaya baligya man ninyo. So, dito na. Execute na dahil ta sa extrajudicial settlement sa 8 ka mga igsuon. Document. Sa lower nga portion, sa mao nga extrajudicial settlement, dito i-state ang pagbaligya sa yuta, ngalan sa buyers or buyer. So, di na kinanglan nga, ang tinamban god nga, kung mag-extrajudicial settlement of estate ka, ang pagabuhaton na to, bahin-bahinon ang yuta. Nya paghuman, ipasukod na to. Pag humagpasukod, iaya din ta pagpatitulo sa yuta. Mauna ang procedure sa extrajudicial settlement of estate. Mga bayronon, inana. So, ang magkakitabo din sa extrajudicial settlement of estate with sale. Lahos-lahos. Lahos-lahos. Kay, paspasisab ninyo, kaya ano kay huwat nga buyer diha. Mao na magkakitabo. Karon. Sa mga transaksyon, di na ito malimtan. Magbayad kita diha sa capital gains tax. Bayad ta sa estate tax. Unya dayon documentary stamp tax. Iproseso ang mga papilis diya sa BIR aron nga matagaan na dayon ang buyer sa CAR, Certificate Authorizing Registration. Mao na din katoy dadon sa buyer pagpaingon ditong dapita sa Register of Deeds with transfer tax, etc. uban pang mga requisitos. To naka-state naman sa extrajudicial settlement ang mga tag-iya sa luna sa yuta. So, murag dali ra. Murag dali ra. Ang dali lagi kung atong iyaw-yaw. Pero sa process, dugay pa ni. Maghuwat-huwat ka pa. O igo-igo nga panahon, pag-follow up, makagasto ka pa. So okay na, walay labad on the part of the compulsory heirs. Katong 8 ka mga igsoon, wala na sila labad. Wala na sila lain nga obligasyon. Di na sila magbalin-balin, magpatitulo sa yuta sa ilang pangalan, kito agilahos man nila pagbaligya nga to mismo sa buyer nga naghuwat. Di ba? Oo. So, simple lang lugar ang transaksyon. Kung atong ibat-bat din sa atong pagpadagan sa programa, makingong yun nga, mao din, ha? Mao yun. Pero ang trabaho mo ilangan. Ilabi na ang pagpatitulo ni mo sa yuta. Di na madali. Di madali. Yan karon. Ay mo katingala na in most cases, once nga makaukay mo og mga titulo sa yuta gikan sa Register of Deeds, na ay marka nga Section 4, nalakbitan ko nini ang tumiagi. Oo. Kanang Section 4, mao na ang pagpaybaw nga ito mismo. Adverse, silbi, nga claim. Pagpaybaw nga ito mismo sa bisang kinsa nga magpakisayod sa status sa yuta nga kining yuta na subject ni sa bahin-bahin. Kunya,
doon na kamoy panahon for 2 years sa pag-claim ni ini. Kasagaran na, kasagaran Section 4. Mao na ang gakahitabo. Unsa ganito'y explanation sa Section 4? Ang explanation sa Section 4, mo nang bantayan po at the same time. Kay, kung ikaw palitan buyer, mutatak na dito ang Section 4 dito sa ROD, sa Register of Deeds sa imong titulo. Kaya nabalhin naman lugar diha. Aron sa pagpaybaw nga basin o dunay creditors argibyado sa pagbaligya sa yuta, makaklaim pa siya within a period of 2 years. Sa ato pa nga kung panalitan, nibawaan niyang gibaligya ang yuta niya, angay ka pa mag-claim, kaya naa pa sa utang, you still have time. Basta di lang mo lapse of 2 years. Mo to nga nakatatak dito sa titulo. In kaso o walay claim, in kaso o walay claim after 2 years, unsay may tabo. Ang buyer, mag-petisyon lang. At least dito sa ROD nga, kansilahon na lang to katong Section 4 para limpigid ang titulo sa yuta. Muna magkakitabo. So, wala na siya problema. Ang mga seller, katong mga heredero nga walo kabok eksoon, wala gyapon sila problema. Kay tiyo mo na shortcut, wa na sila magpatitulo individually sa mao nga pagbinanay sa yuta. Kay naay gata nga buyer. Nindot kayo ba? Nindot og naa kay yuta. Nindot og doon na po kay buyer unya ka na ibaligya. Makasapi ka gyud diha. Ingon na lang ang sitwasyon. Sa pangutana nga malahos-lahos ba, madiretso ba nato og baligya ang luna sa yutang sinunod nato selbig mga anak or compulsory heirs gikan sa tong ginikanan, and that is the answer. Siyam araman di na mulagi na, pero ang pagtrabaho mo ilangan oy labin na ng pirma-pirma. Kanang may uban diha dili available. May uban diha to pa dito sa layo. Wat-wat sa ta. And that is the beauty of what? Being the owner of the property. Kaya madato ka man. Hayahay kapag yun kay sinunod mo lang ni mo ni sa imong mga ginikanan. Pwede ka na dayon nga mag-scatter. Bahala na unsay may tabo. Diba? So ingon na ang tubag sa pangutana nga gusto nako nga malakbitan dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Taas-taas ang atong coverage karon no sa pag-iskot nato nining mga butanga mahitungod sa or may kalabutan na sa atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Kadyot lang ha. Kinsa man Tristan Wyatt Gulay, may hapon Sir Frank, may hapon Sab Tristan. Mao man ni ang say suki na to ni mabuntag text na to dinhi no. Okay. Sige. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw din sa ato nga tulumanon. Manginaot ko nga magkuyog ta kanunay ubanan ko ninyo kanunay abaw sa tanan ilabi na din sa atong programa nga Nuda Veritas. Sayang kaayo no gahago ta og tuon ni gahago kita nag-effort ta nini busa gahangyo ko ninyo timan kini para mapuslan sab ninyo. Okay? Hinuktukilan na ninyo kanunay para mapuslan kini ninyo.
Once ka makibalo na mo na ini, dili na mabira. Dili na pwede na mong bawion nga unsa ganito nga mong ko. Mo itong bawion, bi? O, di mo na mahimo. May nawa na kung pananog oras, din sa ato karo kapag panaguban sa atong tulubanon sa ato ka nandan na itong programa, ang Nuda Veritas. Magpasalamat na lang sa inyong pagpaminaw kanunay sa ngalan sa itong kuyog karangapuna, Jesse James, nga mo ay nagabantay na to, partner na to kanunay, mo ay take note sa tanan na to nga mga proceedings din ilabi na sa programa natong Nuda Veritas. Thank you. No? O uban po ni Congressman Lourdan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang atong chairman sa Committee on Public Information o Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives ditong dapita sa Manila. Okay? O ni Agaswan Konsihal sa Dakbayan Minority Member sa City Council din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami mag-ingon ang atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay apan ang langit nun nga walay katapusang kalipay atong gisalikway. Nagasalamat og maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita Sapak na! Giruso karon sa Senado ang Senate Bill 2134 nga pontong himuong libre o